Ito na po ang ating pong, kumbaga, series finale ng ating Love Rediscovered. At umaasa po ako na sa ating pong pag-aaral, naging maliwanag po sa atin na itong pag-ibig na ito na natin natutunan, ito po ang ating ID. No? Nakikilala tayo because of the love of Jesus that we extend to others. No? At ating pong hinahangad dyan na iabot po sa iba. At hindi lang yon, ito po ay hindi lamang salita. Ito ay action, no? Love is action. At nakita rin ho natin na ito po ay radikal. Bakit sa radikal? Kasi po, hindi ho kailangan magmahal dahil lang meron kang kakayanang magmahal o kaya nasa tamang panahon ng pagmamahal. Pero kahit sa panahon na ikay naghihirap mismo at you are in a very challenging situation at nasa trials, ganyan, nagmamahal ka pa rin kasi our focus is not on ourselves but on Him who loved us first. Nasusundan po natin? Ngayon, ito pa po, hindi lang yung basta pagmamahal lamang na, na radical. Ito ay fervent. It is part of our new nature. At bukod doon at we need to be abiding in God because we understand that we cannot do it with our own strength. At ang napakaganda rito, ang pag-ibig na ito ay tough at gayon din tender, no? Kasi alam niyo, marami ngayon pag-ibig masyado masentimiento eh. Hindi ho yun ang love ang love na to minsan hindi mo kailangan lagi magtagpapautang. Pag di na nagbabayad, wag muna. Matuto muna. Nakuha nyo? Kasi alam nyo ba ang mga Christians lagi naloloko sa bagay na ganyan? Yung kala mo mabait kasi tapos gagamitin. Parang nagkakaroon ng tinatawag na emotional blackmail na parang, Christian ka, dapat bait ka, dapat tumutulong ka, sabi ng salita ng Diyos. Pag gano'n na, ginagamit na yung salita ng Diyos para ikaw ay gumawa na para lokohin ka, maging tough ka din ng konti, no? Hindi ko masasabing sapakin mo, ang sinasabi ko lang, tayuan mo. Okay ba yan? Nagkakaintindihan tayo? Okay, so naintindihan din natin, no, na ito po ay hindi lang po tough, kundi ito ay passionate. At napakita ho natin how the Lord as in passionately expressed His love, that He was willing to suffer para lang po madala ho sa atin yung kailangan natin. Kasi this is something that ako personally, ito yung naintindihan ko lagi sa pagmamahal. It is not giving what the person deserves. It is giving what the person needs. Ulitin ko po. Ito po'y pagbibigay ng pangangailangan ng tao. Hindi ko ano yung karapat-dapat sa taong yan. Tayong lahat, dapat na tayong parusahan, patayin, at any moment ng Diyos, but He did not do it because He is giving us what we need. His love, His salvation. Are we following? So yun po ay napaka-importanting bagay. Ngayon, ganun po, sa ating pong panghuling pag-uusap, dahil ito po ay muling pagkabuhay, purihin ng Panginoon Diyos because the resurrection, sabi nga love brings hope. Amen? Praise God. Alam niyo kung bakit? Alam niyo ang resurrection ay hindi lang sa linggong ito. Kasi nagtataka ako, mayroon po isang umaatin na, na membro. Di sinabihan ng pastor, hindi ho dito sa ibang church. Ano yan? Hey John! Bakit ngayon lang kita nakita? I'm in the army of the Lord. I'm in the army of the Lord. Oo nga bakit? Ngayon lang kita nakita. Kung kailang muling pagkabuhay. Kung minsan, pag Pasko lang kita nakikita. 2 beses lang kita nakita sa santaon. Di hiyang-hiya siya, di ba? Marami kasing ganun, no? Hindi kayo, Huwag niyo isipin kayo to, Si John ito, na taga-Amerika ito. Taga-Amerika, hindi to taga-Pilipinas, Sabi niya, bakit nakikita lang kita pagka muling pagkabuhay o Resurrection Sunday at hindi kita nakikita pag ibang linggo? Biglang, Pastor, nasa secret service ako. Christian ako, nasa Christian army ako, pero nasa secret service ako. Ibig sabihin, ako ay hindi pwedeng lantad. Maraming Christian, ganyan, secret service. Hindi makita kung Christian siya o hindi. Makikita mo lang pag muling pagkabuhay nandito, pagka Pasko nandito, pero sa ibang linggo, wala, hindi mo siya makikita. Hindi kayo ito ma-misinterpret nyo ako kasi iba na yung tingin nyo sa akin. Iba. Ulitin ko, bakit ko ito sinasabi sa inyo? Hindi ito lamang ang Resurrection Sunday.
Kasi linggo-linggo, the reason why the Christians gather and assemble themselves to worship God on the Sunday, on the first day of the week, because it's the Lord's day. Yun ang paalala nila that it was the Lord who resurrected on the first day of the week. Diba? Si Jesus, na muling nabuhay, unang linggo, unang araw ng linggo. Kaya nga linggo. Dati mga Hudyo, Sabado sila nagtitipon, naalala ninyo? But the Christians, all of a sudden, sila nag-gather on a Sunday, on the first day of the week, reminding themselves that Jesus resurrected. Ano ngayon? Yan ang tanong, di ba? Ano ngayon? Now, sino dito mga may asawa na po? Pakitaas ang kamay. Hindi kasi tinatanong yung nagsisisi na. Yung, joke. Di ba? Sino dito nung nag-asawa kayo, sobrang excited kayo kasi ang daming pinangako nung pinakasalan nyo para maging masaya ang buhay mo. Marami, meron ba? Meron? Yung talagang nakita mo, nangako sa sayo, alam mo, ganito, hindi kita paiiyakin, di ba? Pahagulgulin kita, ganyan, di ba? Di ba? Hindi ka na malulungkot dahil magiging malungkot ka. Ibang-iba yung niya, yung pangako, di ba? Ang daming ganyan. Pero ang malungkot, yung pagkako na yun, nasira. Katuloy, yung pag-ibig na nagbibigay ng pag-asa. Kaya marami nakakalungkot, no? Nagpa-asawa sila dahil gusto nila makawala sa pamilya nila. Umaasa sila na yung pamilya kong to, puro kalungkutan, sakit ng sama ng loob. Kaya mag-aasawa na ako. Kapag nag-asawa na ako, anong saya. Dahil mula nang mapapangasawa ko ang babaeng ito, naku, talagang palagay ko, mapapanatag ng aking kalooban. Hindi, nanay mo napanatag. Hindi ko nilalahat, ha. Ako, masaya ako talaga sa totoo lang. Pero marami na akong nakitang ganyan. Nakuha natin, kaya nga nasabi ko sa inyo last week, that one of the most tragic sentences in literature is, they lived happily ever after. Nagbigay sila ng maling expectations. Nakuha ninyo? So anong dapat natin gawin? Kasi dapat talaga ang pag-ibig nagbibigay ng pag-asa. Mahirap ang buhay na walang pag-asa. Hindi ka ma-excite sa buhay. Katulad na lang itong magkapatid na ito, si Linus at si Lucy. Nakilala nyo naman sila sa Peanut, di ba? Sabi ho ni Lucy, Linus, kuha mo nga akong tubig. Sabi niya, ikaw hingi ka ng tulong. Hindi mo, wala ka namang ginagawa para sa akin. Sabi ni Linus. Sabi ni Lucy, huwag ka mag-alala. Pag 75 mo, igagawa kita ng cake. Sa tuwa niya, niyakap niya, sige, kukuha na kita ng tubig. Bakit? Umaasa siya na pagdating niya sa 75, siya'y gagawa ng cake ng kanyang ate. Tama? Nakuha niyo? Ang problema, sa panahon ngayon, we are full of unkept promises. Kaya ang tawag nila dito, it's an era of unkept promises. No, sorry para sa mga British era, para sa mga Amerikano, era. Okay? Para sa Pilipino, panahon. Ito ang panahon na ang dami po nating mga promises o pangako na hindi nagagawa. Itong si C.S. Lewis, yung naging Christian siya, sabi niya, dapat tayo mga Christians, pag sinabi natin, gagawin natin. Kasi yun ay tanda ng ating pagmamahal. Nagbigay ka ng pag-asa. Kaya nga tuwing linggo, kaya tayo naggagada tuwing linggo, ito ay laking encouragement. Imagine if our army of the Lord is increasing in numbers. And if each one of us will influence 10 others to make this country better, nagkakaroon ka ng pag-asa. Di ba, hindi lang yung dumadami tayong ganito, kundi ang tanong, bawat isa lang sa atin, maka-impluensya lang ng 10 para bumuti ang bansa. Ang laking pag-asa. Tuwing linggo, we remind ourselves that Jesus Christ, our resurrected Lord, nagbigay ng pag-asa, din tayo rin dapat punong-puno ng pag-asa. Amen? Nasusundan ninyo? Balik ako dito. Kung ang Christian, totoo sa kanilang mga sinabi, naku panalo tayo. Si C.S. Lewis ganoon. Sabi ng kaibigan niya, pag namatay ako sa unang pandaigdigang digmaan, World War I, sabi niya, if I die
please promise me that you will take care of my family. Alam, sabi ni C.S. Lewis, I will do that because I love Jesus. Alam niyo kung ano nangyari? Namatay. Inalagaan niya yung asawa at saka yung mga anak, inalagaan. At ito ang amazing. Nung inalagaan niya, itong asawa, itong mga anak, nung kanyang kaibigan, ang walang utang na loob. Tinulungan mo na, sila pa yung galit. O, nakaranas na kayong ganyan. Kung kayo si C.S. Lewis, anong gagawin nyo? Nakausap mo, tinutulugan ka, ganoon. Napakasama ng ugali. Ay, hindi kayo ito Hindi, yung kaibigan. Hindi nila iniintindi si C.S. Lewis, binabastos na si C.S. Lewis. Kung kayo yun, anong gagawin nyo? Tulong, tumigil kayo. Hindi ko na kayo tutulungan. Pero ang amazing dito, si C.S. Lewis na sa kanyang commitment sa Diyos, he never took that hope from the family to be helped. Bakit? He kept His promise. Yun ang amazing sa bagay na ito. Kaya naman, tayong mga Christians, yan din po ang dapat natin maintindihan. Our love for God, the love that we have from Him, gives us hope. Amen? In the same way, ibibigay mo rin yung hope na yun. Pero paano ka makakatiyak na itong inaasahan mo mangyayari? Yun. Kaya yun ang ating pag-uusapan. Itong resurrection na to, para lalong magkaroon tayo ng tamang pag-asa. Dapat yung pundasyon natin matibay. Yung pinanggagalingan ng pag-asa natin matibay. Amen po? Pangalawa, yung matibay na yun, nagbibigay sa atin ng pananampalatayang tiyak. Now, bakit ko sinabi importante yan? Kasi when you give hope to people, at yung pananampalataya mo, kunyari, gusto mong tumulong, nagbibigay ka ng pag-asa, imposible kong gawin yan kung wala kang pananampalataya na ang Diyos gagalaw. And since our hope and our faith is certain, meron tayong tapang na gumawa ng nararapat. Nasusundan po. Mamaya papaliwanag ko sa inyo. Then, minsan, nawawalan tayo ng gana, nawawalan tayo ng pag-asa, inisip natin, lagi naman akong palpak eh. Lagi na lang ako nagkakamali. Umatin ako ng service. Nilaban ko naman eh. Talagang makaupo na ako ng diretso eh. Kaya lang, si pastor naging bula eh. Naging bula. Tapos, mamaya muta na. Naintindihan niyo nangyayari. Alam ko yan, na-experience ko din yan pag nakakinig din ako sa iba. Minsan, kailangan tumayo ako na ito. Kawawa nga yung mga nasa taas, nakatayo oh. Ingat lang kayo ha. Baka malaglag kayo eh. Right. Now, parang lalaban mo talaga. Tapos mamayang konti, ay, ano ba yan? Nakakaantok na, parang ganyan. Tayo na naman, parang ganyan. So, huwag kayo mag-alala. Kung inaantok po kayo, huwag lang kayo matulog. Tayo lang kayo, tayo lang. O kaya, kuha lang kayo ng candy, parang ganyan, ha? Okay? Now, so, nagkamali naman, palpak na naman ako. Huwag kang mag-alala, sabi ng Lord. This is your hope. It's not dependent on you. It is what Jesus Christ did. Your forgiveness is complete. Yun ang sinasabi niya. Then finally, because of such conviction, wow, my future is secured. Yun ang pinaka-importante. Now, isa-isahin natin. Simulan natin sa 1 Peter chapter 1. Purihin ng Panginoong Diyos, ang ating Ama, ang Ama ng ating Panginoon Kristo, na ayon sa kanyang mayamang awa, binigyan niya tayo ng muling pagkabuhay sa isang pag-asa, sa isang buhay na pag-asa. Sabi niya, sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo mula sa kamatayan, upang tayo ay magmana, na sabi niya, hindi masisira at walang karungisan at hindi mawawala na hinanda sa atin sa kalangitan. Nasusundan ninyo? Now, anong ibig sabihin nito? Itong mga sinulatan ni Peter. Nung sinulatan ni Peter ang mga Christians na ito, they were under great persecutions. Sobrang inuusig sila. Para malaman ninyo paano sila inuusig, yung ibang mga Christian, pinupugutan ng ulo, nilalagay sa daan, sinisindihan at ginagawang lampara ng kalye.
Ganun na. Yung iba dinadala sa Coliseum, pinapakain sa leon. Yung iba naman po talagang pinapaano sa labanan ng tinatawag ng gladiator na wala naman silang kalaban-laban kasi hindi sila mandirigma. So in other words, talagang kawawa ho ang mga Christians. Inuusig ho sila. Tinatanggal sila sa trabaho, kinukuha ka ng mga ari-arian, and yet, sabi ni Pedro, teka muna, dahil si Jesus Christ, dahil siya muling nabuhay, binigyan niya tayo ng pag-asa. Parang naisilang na muli ang pag-asa sa ating mga puso. Samantalang tayo nangingimatay na sa pakawalan ng pag-asa. Parang may bukas pa ba? May bukas pa ba? No, you are born again to a living hope. Bakit? Dahil nabuhay si Jesus. Yun ang sinasabi niya. Now, ano ba mapapala ko dyan? In other words, it is something future na ito siya sabi niya. Tingnan niyo ha. In this you greatly rejoice. Sobrang saya mo, even though now for a little while, if necessary, sandali lang yan. You have been distressed by various trials. Iba't ibang uri ng pagsubok. Pero sandali lang yan. Testin niyo. Anong inaasahan natin? Sabi niya, kasi dahil kung nahihirapan ka, sabi nga ni Timothy Keller, there is no way to get through life unless you know how to get through suffering. Now, whether we like it or not, lahat tayo nakakaranas ng pagsubok. Sino dito walang problema sa buhay? Pakitaas ang kamay, walang problema. Sino dito may problema sa buhay? Wow. Sino dito yung litong-lito? May problema ba ako? Wala. Kasi hindi nagtaas eh. Hindi niya alam saan siya. Di ba? Ngayon, yun pa lang problema na. Tama? Yun lang, hindi mo alam kung ano itataas mo. Kataas ba ako? Hindi. Ang laking problema na nun. Di ba? Ngayon, ang tanong, lahat tayo may problema. And sometimes, sasabi natin, ano ba itong klaseng buhay na ito? Imagine a life without a problem. Ang lungkot to, napaka-boring nun. Kahit noong panahon na yun, nung mga bata kami, naalala ko lang, naghahanap kami ng paraang mabuhay. Yung mga bata na laro ng laro, computer ng computer ngayon, laro ng laro, walang ginagawa, gusto magpakamatay. Ibig sabihin, bakit? Wala eh. Boring na boring ang kanilang buhay. O, naunawaan nyo, nag-aaral sila, may assignment. Hindi nila kailangan gawin. Lola, gawin mo na to. Sasabit na to, Lola. O si Lola gagawa. Di ba? Tapos, Mama, kailangan na to. Si Mama gagawa. Tapos, honor student. Ang saya-saya. Talaga mabobor nga sa buhay yan. Honor student, gawa ng Lola. Tsaka yung Lola, university graduate, ha? Tapos, honor lang sa kindergarten. Ang lungkot. Tapos, ang masama, second honor lang. May mas magaling na Lola. Kasabi niya, kung walang suffering, wala yan. Now, there is no way to get through suffering unless you have a living hope. Marami sa atin, kahit ang daming problema, umaasa tayo, hindi, matatawid din tayo, makakatawid din tayo, makakatapos din tayo. Nasusundan ninyo? Kung wala yan, mahirapan tayo. Yung pag-asa nagbibigay sa atin. Kunyari, nagtatrabaho. Ang hirap ata magtrabaho. Nagtatrabaho ka araw-araw, tapos computer, tapos aasa mo, di bale, may sweldo. Diba? May pag-asa, may sweldo. Kaya, sige, tapusin ko na to. At overtime to. Minsan, pagod na pagod ka na kasi sobrang trabaho mo. Di bale, magnining na yung overtime. Double pay. No, kapapa. Pero kahit pagod na pagod ka na. Nakuha nyo? Tapos pagtanggap mo na sweldo, eto lang. Di ba? Aasa ka na naman. Di, mapopromote ako, ma-increasean ako. Trabaho pa rin. Tama? Tapos nagsara. Anong gagawin mo ngayon kung wala ka ng ibang pag-asa? Trust me, doon marami nasisiraan na ng bait. Kaya if there's no hope, it is impossible for you to go through suffering. Imposible. Kaya nga sabi ni Viktor Frankl, nakulong yan sa concentration camp sa Auschwitz, life only has meaning if we have a hope and a meaning that suffering and even death cannot destroy. Maliban na meron tayong pag-asa at kabuluhan, maliwanag na kabuluhan, sabi niya ganoon, na kahit hirap at kamatayan, hindi niya kayang pigilan yon. Yun ang panlaban natin sa buhay. Amen po? At yun ang ganda sapagkat itong pag-asa na meron tayo, sobrang tibay.
Kaya nga, ang ganda nung sinabi ni Pastor Ricky kanina umaga, kaya kung ako lang may panahon kayo, panoorin nyo rin po yung umaga. Sabi niya, life with Christ is an endless hope. Without Him, a hopeless end. Kawawa. Bakit si Jesus? Kasi itong pangako ni Jesus, tingnan nyo sa 1 Peter. Balik tayo ha. So that the proof of your faith being more precious than gold, yung katibayan ng pananampalataya na matibay pa sa, mas mahalaga sa ginto. Sabi niya, which is perishable, kahit ginto yan, nasisira din yan. Even though tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. Maraming mga nagpapaliwanag dito, sinasabi nila na dahil ikaw ay nanatili, ikaw ay matibay hanggang huli, na pagtibayan yung pananampalataya, magbibigay ka ng kalwalatian, papuri, kalwalatian at karangalan pagdating ni Jesucristo. Mabibigay mo kay Kristo. Pero hindi na sinasabi. Tingnan ninyo. Dapat sinabi niya, magbibigay ng karangalan kay Kristo Jesus. Hindi. Sabi niya, at the revelation of Christ. Ano sasabi ni Jesus? You will be given praise, glory, and honor when Jesus Christ comes again. Pero inyo, si Jesus na yung namatay para sa atin, siya na yung nabuhay magmuli para sa atin, tayo pa yung gagantimpalaan. Sobra naman yan. Nakuha niyo po? Parang tayo pa yung nabigyan ng papuri. Siya lahat ang gumawa para sa atin. Wow! Yun na isang bagay na iniisip lagi. Samantalang, may mga pagkakataon mo, Lord, tama ba itong ginagawa ko? Sapat na ba itong nagawa ko? Sapat na... Hindi. Pag hindi mo naintindihan yung pinanggagalingan ng ating pag-asa, lagi tayong magkakaramdam ng kulang na naman itong ginawa ko. Kulang na naman to. Paano ba? Hindi ko na ata talaga siya mapupuri. Hindi ko na ata talaga siya mabibigyan ng karangalan. Talagang wala na ata akong pag-asa. Pero sabi ng Lord, hindi. Once you pass through this fire, ako mismo magbibigay ng papuri, kalwalatian, karangalan sa'yo. Okay ba yan? Nagkakaintindihan? O sabihin mo sa katabi mo, kaya huwag ka mawala ng pag-asa. Now, ano ba tong hope na to? Sinulat ko ng ganito. Ang biblical hope, hindi lang yung gusto ko natin magandang bagay mangyari sa atin. It is a moral certainty that the good we expect, yung bagay na inaasahan natin, at yung desire natin na mangyari, will happen. Siguradong mangyayari. Bakit? Because God says so. Are you following? Dahil sabi ng Diyos, mangyayari ito. Kaya the resurrection of Jesus, it brings hope. The love that He showed brings hope. Bakit? When Jesus Christ came and became human, ano sabi? For God so loved the world. Di ba? Ang sarap na, no? Nabuhay siya dahil sa pag-ibig ng Diyos. And sabi ni Paul, and God demonstrates His love toward us. While we were yet sinners, He died for us. Pero, so what kung namatay siya? Etong pinakamaganda. Nung nabuhay siya magmuli, binigyan ng resibo. Etong katibayan na lahat ng ginawa ni Jesus bilang pagmamahal niya sa atin, tiyak na mangyayari. Kaya nga, His love brings hope. Nasusundan natin. So, simulan natin po. Let's say, ano ba yung foundation nito? Paano tayo makakatiyak? Yung resurrection somehow proves that Jesus is God. That's the very foundation. Basahin natin. Now I make to you, brethren, the gospel which I preach to you, which also you receive, in which also you stand, by which also you are saved, if you hold fast the word which I preach to you, unless you believe in vain. Ano sinasabi niya? Balikan ko lang ha. Sabi niya, pinapaalam ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na itinuro ko sa inyo, na ipinahayag ko sa inyo, na tinanggap ninyo, na tinatayuan ninyo. Ibig sabihin, natanggap niyo na tinatayuan niyo na to. Tinatayuan niyo na. Ang sabi niya, kaya naman kayo ay naligtas. So kailan ka naligtas? Pag namatay ka na? Ganun ba yun? Hindi. Ngayon tinatayuan mo na. You are saved. Are you following? O, tuloy tayo ha. Kung pinangawa ka mo ng matindi, sabi gano'n, yung pinaliwanag ko sa inyo. Maliban na lamang, yung pinaniniwalaan nyo, walang kwenta. Kahit pinaniniwalaan nyo yung preaching ko, halimbawa, at wala namang kwenta yung pinipreach ko, walang kwenta rin sa'yo yun. Naintindihan nyo? Okay pa tayo?
Hello? Okay. Bakit ko sinasabi to? Kaya sabi ni Paul, papakita ko sa inyo na yung sinasabi ko sa inyo, may kwenta. Okay? Bakit? Sabi niya lang. Pinapahayag ko sa inyo, unang-una sa lahat, pinaka-importante, na yung tinanggap ninyo, na si Jesus Christ namatay para sa ating kasalanan, ayon sa banal na kasulatan. Sa madaling salita, hindi lang siya namatay. Dapat ayon sa banal na kasulatan. Sabi niya, at siya ay nilibing, at siya ay bumangon ulit o nabuhay magmuli sa ikatlong araw, ayon sa kasulatan. Ano na-notice niyo? Laging ayon. Kasi pwedeng magsabi, ako, mamamatay ako para sa iyo, ha? Pero hindi ayon sa kasulatan. Una-una, sa kasulatan, dapat mapako ako sa krus. Pero namatay ako, lethal injection. Hindi pwede, tama ba? Tama? So hindi na ayon sa kasulatan yon. O kaya naman, nilibing ako, namatay ako, kinremate naman ako. Hindi ayon sa kasulatan yon. Ibig sabihin, hindi ayon sa kasulatan. Kaya si Jesus Christ, what he was saying is this, lahat ng nangyari kay Jesus, sinabi na thousands of years ago, some of them are 700 or hundreds of years ago, but lahat ng yun na sinabi niya, nangyari kay Jesus. Yun ang amazing. Alam niyo ba, may pag-aaral na kapag 8 lamang sa sinabi tungkol kay Jesus nangyari sa isang tao, eto sabi, kunyari, kailangan mapanganak siya sa Bethlehem, nangyari kay Jesus. Kailangan merong magsasabing forerunner yan. Si John the Baptist, forerunner, nangyari kay Jesus. Si Christ papasok sa Jerusalem na nakasakay sa donkey, hindi sa kabayo, at hindi sa motorsiklo. Nakuha niya, ibig sabihin, importante yun. Nangyari yung kay Jesus. Ipagkakanulo siya ng kaibigan. Nangyari kay Jesus. Yung ibibitray siya ng 30 pieces of silver, nangyari kay Jesus. 30 pieces of silver na tinapon doon sa potter's field, nangyari din kay Jesus. Sabi niya, yung innocenteng si Kristo kept silent on trial, nangyari din kay Jesus. Andyan ho yung mga references para makita lang ninyo. Tapos yung na-crucify siya, nangyari din kay Jesus. Yung probability niyan, bawat isa pa lang sobrang taas na. Pagsamasamahin pa yung 8. Pag kinompute mo yan, yung probability sa matematika, ang kakalabasan niyan is 1 into 10 to the 28 power. Naintindihan niyo pa ba yun? Yung 28 power, sabi niya, kumbaga, 10 sa isa at 28 na zeros na ulit na probability para mangyari yun. Nag-test sila, sabi niya, para makita niyo yan, kunyari naglagay ka ng 10 piso na may marka. Okay, may marka Tapos tinabunan natin ang buong Pilipinas ng 10 piso, ng mga coins, buong Pilipinas, ng 4 feet na taas. Tapos yung may marka, isasama natin, isa sa mga, sa dami ng 10 piso na yon, sa buong Pilipinas. Pipilingan ka ng mata. Tapos sasabihin mo kung saan ka ilalaglag ng helicopter, na ang una mong makukuhang coin, yung may marka. Nakuha niya. Ganong probabilidad. Parang, imposible! Talagang imposible. 8 pa lang yan. Hindi pa natin sinasabi yung iba na umaabot na higit 300 propesiyang naganap kay Jesus Christ. Are you following? Nakukuha ninyo? Kung ganyan ang nangyari para kay Jesus, sino to? Sobrang special nito. Nakuha ninyo? Parang di kayo sobrang namangha kayo. Now, tingnan nyo, bakit ko to sinasabi sa inyo? Ito yan. Ngayon na nabuhay magmuli si Jesus, ayon sa salita, lahat ng kiniklaim niya tungkol sa kanyang sarili, mapapanghawakan mo na. Matibay ang pundasyon. Tama ba? Bakit? Ano ang claim si Jesus? Na siya ang Panginoon ng Sabbath, na mayroon siyang otoridad doon. Na siya ay divine, kaya tinuha niya yung pangalang I am, na sinasabi sa Bible, ako yon, yung Diyos, I am. Sinabi niya rin na siya lang ang tanging daan patungo sa Ama. Sinabi niya rin na equal siya with God. Sinabi niya rin na siya ang nakakita sa Ama. Sinabi niya rin, tuwing mayroon pong mga oportunidad na magsasamba yung tao, hindi niya sinasabi, oy, wag mo ko sambahin, tao lang ako. Wala siyang ganon, hindi niya kinokorek. Hinahayaan niya lang silang sambahin. Ginawa niya yon.
Inangkin niya rin na siya ay galing sa langit. Inangkin niya rin na ang kapangyarihan para bumuhay mula sa mga patay. Inangkin niya rin na siya ay templo. Sirain mong templo na to, sa ikatlong araw, bubuin ko to ulit. Sinabi niya rin ang kalwalatian ng Diyos bago pa nilikha ang mundo. Sinabi niya rin na siya ay, to be sent from heaven. Siya pinapunta sa langit. Tapos, ito po, ang dami. And he claimed na kaya patawagin ng mga anghel. He claimed the authority to forgive sins. He assumed the authority to judge the world. Can you imagine? Lahat yan inaangkin ni Jesus. Tapos ito, he claimed to be perfectly sinless. Walang kasalanan. He claimed to know and was to know God. To him was to see God. And to receive him was to receive God. Pag tinanggap mo siya, tinanggap mo ang Diyos. Kiniklaim niya rin, siya at ang Ama ay iisa. Kaya muntik siyang batuhin hanggang mamatay dahil kiniklaim niya to be equal with God. Sa kanyang turo, consistently, dinedemonstrate niya ang authority over the law. Tapos lahat ng yan, pansinin niyo mabuti, inaangkin niya lahat ng yan. Kung siya'y nabuhay magmuli, totoo yung inaangkin niya. Kasi pwede mo sabihin, kung di siya nabuhay ulit, wala palang kwenta yung inaangkin niya. Di pala totoo. Di ba? O ito. Kaya, pinagtibay din yan ni John, ni kanyang apostol. Sabi niya, in the beginning, sa simula't simula pa, in the eternity past, kasama na ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Siya, mula pa sa simula, ay kasama ng Diyos. Lahat ng bagay ay nalikha sa pamamagitan niya. Kung wala siya, walang bagay na nalikha. Nasusundan ninyo? So ano sinasabi? Manlilikha siya. Sino to? Sino tong pinagtitibay ni Juan? Sa verse 14, pag binasa niyo dire-diretso, at yung salita naging tao at naging kasama namin. Nakita namin ang kanyang kalwalatian at ang kalwalatian ng kaisa-isang anak mula sa Ama. Punong-puno ng biyaya at katotohanan. O sino yan? Huwag ka agad magbigay ng pangalan. Basahin mo pa ulit. Pagtundan ka sa verse 17, for the law was given through Moses, grace and truth were realized through Jesus Christ. Ano sinasabi niya? Si Jesus Christ, yung salita na kasama ng Ama, na siyang Diyos, na siyang naglikha ng lahat ng bagay. O, nasusundan ninyo? Andiyan pa kayo? Okay, tuloy tayo ha. Ganon din ang sinabi ni Pablo. Si Pablo, naalala si Pablo, galit na galit sa mga sumusunod kay Kristo, pinapapatay. Sabi niya, napagtanto niya, siya ang larawan ng hindi nakikitang Diyos. Sabi niya, siya ang pinakamahalaga sa lahat ng nilikha. Now, pakinggan niyo, itong firstborn of all creation, hindi ibig sabihin siya ang unang nilikha. Ang ibig sabihin niyan, siya ang pinaka-importante sa mga nilikha. Ibig sabihin, tayong mga nilikha, pinaka-importante si Jesus. Ganun ang ibig sabihin. Kaya yun ang ibig sabihin ng firstborn. At bukod pa doon, bititag na the law of primogeniture, siya yung maglilinis ng lahat ng nilikha. So, nakukuha natin para maintindihan yung konteksto. For by Him, tingnan nyo, consistent na consistent. Same ng claim ni John, ang sinasabi ni Pablo. Sa pamamagitan niya, lahat ay nalikha. Lahat ng nasa langit, lahat ng nasa lupa, nakikita at hindi nakikita, maging mga nasa trono, mga nasa kapangyarihan, sabi niya, lahat ng yan ay nalikha sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Are you following? Hello? Si John, si Paul, pareho ang sinasabi tungkol kay Jesus. Now, lahat ng yan, madiin nilang sinasabi dahil totoo ang sinabi ni Jesus. Now, baka magtaka kayo, bakit sinasabi ni Jesus, mas dakila si God the Father kaysa sa Kanya? Di ba? May sinasabi siyang ganon. Kasi nagkatawang tao nga Itong sabi niya, katulad na sabi ni Pablo, gayahin niyo si Jesus, no? Sabi niya, na bagamat siya ay nasa wangis ng Diyos, hindi niya ginawang pantay siya sa Diyos. Isang bagay na kailangan mong gagapin. Sabi niya, ngunit siya ay nagkatawang tao na parang alipin para sa atin. Nasusundan natin. Andiyan pa kayo? Kasi sabi, ba't hindi niya alam kung kailan siya babalik? Kasi ganito yan, may mga roles yan Kumbaga, si tatay ang nakakaalam yan. Isipin nyo, alam niya lahat ng mangyayari pagdabalik siya, tapos sabihin nyo hindi niya alam kung kailan siya babalik. Alam niya yung pangyayari. It is matter of who has the right to announce. So si God yung may karapatang
mag-announce, si God the Father. Kasi yan ay larangan ng kasalan. Yun ang gawi ng mga Hudyo noon, na pag ikakasal yung kanyang anak, parang ganyan, ang tatay lang ang pwedeng mag-announce kung kailan. Nakuha ninyo? Kasi may konteksto yan, kaya huwag kayo basta-basa. Hindi, basahin niyo yung konteksto. May konteksto yan eh. Kaya basahin niyo ng buo. Okay? Hindi pag, tino mo. Walang ganun. Basahin mo na maayos, ha? Okay tayo? Hindi na mag-aaway-aaway yan eh. Hindi imposible mag-aaway-aaway yan. Okay? So, consistent yan. No, ito, may papakita ko sa inyo. Huwag kayo muna matutulog, ha? Gising kayo, gising. Importante to. Bagong tipan lang yan eh. Sa lumang tipan, meron ba yan? Oo. Tingnan nyo, ha? Listen to me, O Jacob. Sino nagsasalta? Sino? Pakinggan. I am He. I am the first. I am also the last. Sino nagsasalta? Si God. Tama? Si God. Surely my hand founded the earth. Ako naglikha. And my right hand spread out the heavens. Ako ang nagkaano ng kalangitan. Sabi niya, when I call to them, they stand together. Pag tinawag ko sila, pag sinabi ko mga bituin, attention yan. Di ba? Pag sinabi ng Lord, tayo yan. Pag sinabi, wag tulog, walang tulog yan. Iba. Di ba? Tuloy tayo. Di ba? Tuloy natin sa verse 16. Come near to me. Sabi niya, lapit kayo sa akin. Listen to this. From the first, I have not spoken in secret. Mula pa sa simula, wala akong sinisikreto sa inyo, ha? From the time it took place, I was there. And now the Lord God has sent me in His Spirit. Sino nagsasalta? Si God. Sino to si me? Has sent me. The Lord God has sent me and His Spirit. Napansin niyo ba yan? Ay, tinulugan niyo ako eh. Huwag ganon, tingnan ninyo. Kailangan niyo to, alam niyo kung bakit? Kasi marami ngayon, nalilito na tayo. Sino ba to si Jesus? Kung maling Jesus yung naintindihan natin, di sino yung ating pundasyon? Jesus de la Peña. Di ba? Malayo. Kaya pakinggan nyo to kasi para alam ninyo, teka muna, naalala ko mayroong mga nagpatotoo dito, kinentuhan ni Pastor Ricky kanina eh. Sabi niya, noong una, lumaki siya sa isang pananampalataya, si Jesus ay tao lamang. Nung na-realize niyang Diyos, talagang iyak siya ng iyak. I've been blaspheming you, Lord. Inilalapastangan ko kayo. At tinanggap niya si Jesus, naramdaman niya yung pagbaba at yakap ng Diyos sa kanya. Nakuha natin. Kaya hindi ito binabalo. Kaya yung iba nga, walang kwenta. Yung pangalan ng Panginoon Kristo, ginagawang mura eh. Di ba? Pag nalaglag, ay! Joseph. Di ba? Kasi nga hindi nila naintindihan. Tingnan mo, kung naintindihan mo yan, will you disrespect that name? Di ba? Kaya sabi niya, and I was there, and now the Lord God has sent me and His Spirit. The Lord God has sent the God. I'm saying I'm the first and the last. How could that be? Kaya tingnan niyo sa Revelation. When I saw Him, I fell at His feet like a dead man. Bagsak siya. And He placed His right hand on me saying, huwag kang matakot. I am the first and the last. Yung nagsasalta sa Isaiah. Sabi niya, and the living one. And I was dead. Referring to Himself, Jesus Christ. And behold, I am alive forevermore. And I have the keys of death and of Hades. Amen po. Now, anong ibig sabihin ngayon yan? Papaliwanag sa inyo. Ito, paborito kong illustration ni Pastor Peter to eh. Noong pa niya to, nung kwento niya to, talagang ang lakas ng impact sa akin. Nung kasagsagan, ni Manny Pacquiao, di ho sa pagwawalang galang sa kanya, ang illustration ganito. Ako na lang gagamitin ko na hindi siya Pastor Peter, ha? Kung sasabihin ko sa inyo, sa kalakasan niya noong panahon na lalo na yan noon, ngayon malakas pa rin siya, ha? Hindi ko sasabi mahina na siya. Pero isipin niyo ng panahon niya na malakas siya, na kahit batang si Torman, tumba. Di ba? Sasabihin ko sa inyo, ako, 3 seconds, first round, tumba siya. Maniniwala kayo? Yung iba nagising, ano ang sabi niya? Ano sabi niya? Mag-aaway daw sila ni Pacquiao. Hindi. Namali ka na naman, nakatulog ka lang. Halimbawa, sinabi ko, kaya ko siyang patumbahin in 3 seconds. Kasakasin yung ganyan. Kami magmamatch. 3 seconds lang. Pero bago ko siya labanan, mamamatay muna ako, at sa ikatlong araw, mabubuhay ako ulit. Yung kanyang basugid na fans,
kalokohan yan! Ganyan! Pang! Binaril ka. Patay. And on the third day, nabuhay ako ulit. At sabi ko sa inyo, lalabanan ko? 3 seconds, tumba siya. Maniniwala kayo? Bakit? Ibang usapan na yan. Nabuhay ka na ulit eh. Hindi na biro yan. Di ba? Nung una, wala yan. Yung sinasabi mo, wala yan. Pero nung nabuhay ka na magmuli, ibang usapan na yan. Ganon din kay Jesus Christ. Kay Jesus Christ, wala yung mga inaangkin mo that we will be saved because of you, that you are the only way to the Father. Wala yan. That you can bring salvation to our souls. Wala yan. That you can save us. Wala yan. But when He rose again from the dead, tama yan. Yan ang tama. Di ba, wala na akong kakatakutan. Kasi tama yan. Kaya sabi ni Jesus, atras, yan. Sabi, everyone who hears these words of mine and acts on them may be compared to a wise man who builds his house on the rock. Ang tibay ng pundasyon. Yung bahay, ang tibay. Sabi niya, paano para kang nagtayo sa bato? Sabi ganoon, pero anong kondisyon? Yung pagtayo sa bato, kailangan makinig ka sa lahat ng sinasabi ko at gawin mo. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and slammed against that house. Yet it did not fall, for it had been founded on the rock. Kapatid, whether you like it or not, lahat tayo dadaan sa bagyo ng buhay. At ang problema pa, yung bagyo, minsan sabay-sabay kung dumating. Una, ulan muna, tapos may baha pa, tapos may hangin pa, at ang masama, tatama pa sa bahay mo. Napansin niyo ba yun? Kung dumating yung problema, sama-sama, nagyayaya pa. Diba? Uy, alika dito, sama ka dito tayo. At ang masama, tumatambay. Nag-i-stay. Ikaw ngayon, kung manhina-hina yung pundasyon mo, bibigay ka na. Ayoko na. Suko na ako. Yun ang sinasabi ni Jesus. Kapag hindi ka nakinig, para ka nagtayo ng bahay mo sa buhangin. Kapag dumating lahat ng bagyo na yan, sira yan. Ngayon, pag sinasabi mo makinig kay Jesus, hindi ibig sabihin, Bible, magbabasa tayo. Hindi lahat na nagbabasa ng Bible, matatagpuan si Jesus. But pag natagpuan mo si Jesus, imposible hindi ka magbabasa ng Bible. Okay ba yan? Bakit ko sinabi? Kasi ang ibig sabihin niyan sa Lucas, itong pagkasabi niya, why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? So madalit salita, when you do what He says, you are accepting Him as your Lord. Hindi lang basta Lord. Pansin niyo doble, Lord, Lord. Ibig sabihin, close kayo ni Lord. Kasi yung word na Lord, Lord, pag dinodoble, close kayo. Kaya pag tinatawag niya, Abraham, Abraham, ibig sabihin, close sila, friend. Di ba? Pag tinawag mo, Jason, yun, friend kayo. Di ba? Ngayon, kung hindi ka naman hindi mo naman ginagawa yung gusto niya, hindi kayo close, hindi mo siya kilala. Kung hindi mo siya kilala, kasi kung kunyari lang, presidente, kaibigan mo, gagamitin mo ba yung kapangyarihan niya para pansarili mong kapakanan? Hindi, kung totoo kang kaibigan, ibibigay mo lahat ng galang na nararapat para sa kaibigan mo. Nasusundan niyo po? Hello? Nakukuha ninyo? Maraming tao, ibang-iba eh. Pag kaibigan ko yan, sinaysiga. Friend ko yan. Hindi. Kung talagang kaibigan mo yan, hindi mo sisirain ang pangalan niya. Kaya yan sasabihin, Lord, if you call me Lord, Lord, and friend tayo, and Lord mo siya, you will do what He says. Hindi mo siya ipapahiya. Are you following? Alam niyo ba minsan, yan ang nakakalungkot. Our God, He does what He says. Tayo mga Christian, walang ebidensya. Minsan, mangangako tayo, magbabayad tayo utang, di tayo nababayad. Di ba? Hindi ko na kaya magbayad eh. Mali ka, hindi mo alam ang resurrection power. Kasi bakit ka mo? Ito sabi ng Bible, what is the surpassing greatness of His power toward us who believe? Ano yung pinakamatinding kapangyarihan working in those who believe in Jesus? They are in accordance with the working of the strength of His might, which He brought about in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly places. Kaya imposible, lalaki, susuko niya, asawa niya, at kilala niya si Jesus, hindi ko na siya kaya eh. Sobrang bungangera eh. Teka muna, hindi na siya babae, bruha.
demonyo nga sumusunod kay Jesus eh. Nabuhay siya magmuli. The same power is at work in you. Kaya yung bruhang yan, magiging anghel. Nasusundan? Yung iba sa atin, sa trabaho, suko na agad eh. Teka muna, yung talinong nanggaling kay God para kay Solomon, kaya ibigay sa'yo. Because it's the same power at work in you. Nakukuha ninyo? Teka, patay na ang pag-ibig ko, wala na akong pagmamahal. Kung patay na buhay, di kayang buhay yung patay na pag-ibig. Are you still following? Kapatid, hindi ko sinasabing lagi ako on fire. Kahapon lang, nagluluto ako. Sabi asawa ko, yung gusto kong luto, maasim. Ang gusto niya, hindi. Sabi niya, hindi na lang. Hindi, wag mo na lagyan ng ganyan. Di ko magluto. Galit si Samson. Di ko magluto. Yung pala gusto mo eh. Tapos nung nagluluto na ako, ganyan ka ba magmahal? Ganyan ba kita minahal? Lord naman, wala namang ganyan ah. Sabi niya, hindi tama yan. Gawin mo yung gusto ng asawa mo kung mahal mo siya. Mahalin mo siya dahil mahal kita. Opo! Sinunod ko yung luto niya. Sabi ko, sorry niluto ko na yung gusto mo Nilag naman ganyan. Nag-speak in tongues. Matay ka, bata ka. Pero pagkatas na, okay naman ulit. Okay na, wala nang problema. Bakit? Kasi buhay si Jesus. Amen? Paano ko nalaman buhay? Abay, nangungusap eh. Nagsasabi. Mahiya ka nga sa ginagawa mo. Bakit ganyan? Pinagluluto mo eh. Sarili mo pala pinaglilingkuran mo. Ang pagmamahal, naglilingkod ka sa pangailangan ng iba, hindi sa pangailangan mo. Opo. Kaya wag na kayo magalit kung ginigising ko kayo. Pinaglilingkuran ko kayo. Gusto ko kayo gising. Di ba? Naintindihan natin, yan ang kapangyarihan. Kaya yung pundasyon natin, ang tibay. Kaya hindi sayang ang ating pananampalataya. Kasi if the foundation is firm, our faith is certain. Bagamat marami ngayon, tinisira nilang faith na yan. Tingnan nyo, if there is no resurrection of the dead, not even Christ has been raised. Tuloy tayo and if Christ has not been raised, then our preaching is in vain. And your faith is in vain. Isipin mo, kung hindi nabuhay si Jesus, yung lahat ng ating pinaggagawa, yung pagpipreach ko, na hindi ka matutulog para mag-aral, yung mga ginagawa kong pag-abot, pagpunta sa ibang probinsya para na magsalita, walang kwenta yun. Tapos pupunta pa kayo dito, makikipagsiksikan kayo, ang hirap pumasok ng parking, magpapark sa malayo, maglalakad kayo ganyan, tapos pagpunta kayo dito, wala naman pala, patay naman si Jesus. Wala yun, parang na kayo nanood ng tinatawag na stand-up comedian. Walang kwenta lahat yun. Kung hindi nabuhay si Jesus. Kasi sabi niya, your faith also is useless. Yung sabi niya, walang kwenta. Walang kwenta yun, sayang. Sana natulog na lang sa bahay, tuloy-tuloy pa. Dito pa, idlip-idlip. Mahirap. Diba? Lugi. Sa bahay na lang. Pero sabi ng Lord, hindi yan sayang. Kaya ang daming mga pastor na sinasabing Christian sila, maraming mga nagsasabing Christian sila, nawala na sa pananampalataya. And they began to question the resurrection of Jesus. And surprisingly, ito mga nagki-question na to, later part na ng history, kumbaga 15th century na, 18th century na, malayo na masyado sa katotohanan. Ibig sabihin, yung mga Christians noong panahon na yon, they were so convinced about their belief that they're willing to die for Jesus, na inisipin mo, ginugulpi ka na, kumakanta ka pa kay Jesus. Basahin yung The Rise of Christianity. Pero ni Rodney Stark, magugulat kayo. Nilalagay na sila sa Coliseum, yung papakain sila sa leon, kakanta pa sila kay Jesus. Maawit pa. Si Paul and Silas, bugbog sarado na, kumakanta pa sa Acts 16. Bakit? Kung hindi totoong nabuhay si Jesus ulit, that there was an empty tomb, bakit ako magpapakasakit ng ganyan? Pag-isipan ninyo, the early Christians, they publicly declared about Jesus. They declared who Jesus is, that He has resurrected. And they were willing to die. Kaya nga sabi ko, kaya yung mga suntury na, hindi lang yun, nahimatay lang siya, binuhay lang siya ulit, yung mga idea na may kakambal si Jesus, okay, may substitute lang, o na hindi siya namatay talaga, somebody else. Maraming ganyan. Meron yung mass hallucination na hindi, nakakita lang sila ng mga visions na hibang lang. Ang problema, at the same time. Parang imposible, papakita ko sa inyo mamaya. Parang imposible, kaya nga ang ganda, si Mike Winger, naglabas siya ng, summary lang, para madali lang natin maalala.
Sabi niya, a death by crucifixion. Imposible yung swoon theory na himatay lang. Kasi nung sinaksak dito, tubig ang lumabas bago dugo. Ibig sabihin, wala nang dugo sa taas pa lang, patay na talaga. Nakuha niyo? Tapos ano pa? Ladies, find the empty tomb. Sa history, noong mga panahon na yun, kung ako lang naman, kung gusto ko lang makonvince ko kayo na nabuhay si Jesus, hindi ako gagamit ng babae. Excuse me para sa mga babae, hindi pang insulto sa inyo. Noong mga panahon na yun, mga babae, hindi ginagamit sa korte. Hindi sila katiwa-tiwala. Mga chismosa. Hindi kayo. Noon. Happy resurrection. No, so, hindi dapat. Yung mga independent appearances ni Jesus na siya'y buhay, nagpakita kay Cephas, nagpakita sa 500. So, hindi biro yun. No, mamaya, papakita ko sa inyo. Tapos, yung violence na nangyari sa mga apostol, ikaw ba si Bartolomeo? Kasi pwede kang magpakamatay sa isa kasinungalingan tinanggap mo, ha? Eto, alam na alam mo, no, kung ninakaw nyo rin lang naman, bakit ka magpapakasakit at magpapakamatay? Si Bartolomeo, para example lang, binalatan ng buhay. Para lang isuko niya si Jesus. Hindi niya ginawa. Si Polycarp, sinunog sa plaza. Bakit siya hindi bakit siya natinag? Alam niya buhay si Jesus. Bakit? Kumbaga, nung mga unang panahon na yon, it is not, parang, meron din silang mindset na walang Diyos. The God that they understand, ang death na naintindihan nila, annihilation, sa Roman at saka sa Greek. Pero ito, nagulat sila. They're willing to change their mindset or their worldview overnight. Kung hindi ba naman nila nakita talaga si Jesus? Nasusunan? Yun yung argumento na sinasabi si enemy, si Paul. Biro mo, mamamatay, dating pumapatay para sa mga sumusunod kay Jesus, tapos siyang mamamatay. Hindi imposible yan. Kaya ito yung sabi ni Paul. Nagpakita kay Cephas, tapos sa 12. Tapos nagpakita rin sa 500, higit 500, ha? At one time, minsan lang kayo imposibleng mass hallucination, sabay-sabay kayo nahibang, nag-drugs kayo na sabay-sabay. Di ba? Imposible yun. Most of whom remain until now. Ibig sabihin, buhay pa sila. Kumbaga, kung sasabihin ko sa inyo, alam niyo ba, si Ninoy, nagbigte, kaya namatay. Maniniwala kayo? Ibig sabihin, hindi! Buhay pa kami noon, no? Nakita namin. So, hindi ka maniniwala Kasi buhay ka Pero kaya ito, hindi mo pwedeng ipipreach na si Jesus na buhay during that time na hindi naman talaga nabuhay. Di ba? Kaya natulog, hindi pa sila, matay, sabi, nagpakita kay James. Si James pa rin, tinukoy ng gusto, yung kapatid niya, hindi naniniwala kay Jesus yan Nas naging pununo ng church ng Panginoon Jesus noong sa Acts 15. Then to all the apostles, lahat na. And the last of all, as to one untimely born, he appeared to me also. Grabe, wow. Meron ka ng katibayan. So ano to? Kaya si Paul, nung inuusig siya, kaharap niya sila Agrippa, sila Festus, Governor Festus. Sabi ni Festus, kasi hindi sila nag-iisip. Pag-isipan mo mabuti, si Paul, hindi ordinaryong tao. He was a scholar. He was a philosopher. Kaya sabi ni Festus, Paul, nagiging baliw ka na because of your learnings. Dahil aral ka ng aral. Kaya sabi ni Paul, sabi niya, in a loud voice, Paul, you are out of your mind. Your great learning is driving you mad. So kilala si Paul na matalinong tao. Nakukuha ninyo? Tapos sabi niya, Paul said, I am not out of my mind, my most excellent Festus, but I utter words of sober truth. Pinag-isipan ko ito. Sabi niya, for the king knows about these matters, and I speak to him also with confidence. Tapang to matapang kung sasabihin sa inyo, sabi niya. And since I am persuaded that none of these things escape his notice, for he has not been done in a corner. Hindi ito nangyari sa tabi-tabi. Lantarang nangyari to at alam mo yan, King Agrippa. Nakuha niyo? Hello? Are you following? Kaya yung mga sinasabi ng mga modern atheists, wala yan. Wala yun na sila masyado. Kung ito mga to handang mamatay noong unang panahon, at yung Kristyanismo kumalat na kung saan hanggang ngayon pinagdiriwang natin ang muling pagkabuhay, ibig sabihin, hindi naputol ang pagpapahayag ng salita ng Panginoon Diyos. Kaya naman, wag natin itong sayangin, mga kapatid. Tuwing linggo, tell our children, let them not forget. Why are we coming every Sunday?
Because we celebrate the Lord's Day. We celebrate His resurrection. Di ba? Hindi ito, kasi anak ko, alam mo lang, buhay si God, namomblema ka sa eskwelahan mo, buhay si Jesus, tutulungan ka niya, tinulungan niya ako nung nag-aaral ako. Nag-take ako ng exam para sa scholarship. Talo na ako, 5 seconds na lang, 5 minutes na lang. Talo na ako. Sabi ko, God, hindi ko po alam ang sagot. Biglang nagniningning, ganito ang solusyon yan, pabaligtad. Nako, maniwala kasi hindi. Maging teacher, hindi masolve yung problem. Nung pinakita ko, hindi po ma'am, may solusyon po. Ha? Paano mo nalalaman? Sige nga, gawin mo sa board. Sinolve ko sa board. Paano mo nalaman yan? Tinuruan ako ni Jesus. Kaya yung teacher, naging Christian. Bakit? Kasi totoo siya eh. Hindi lang siya isip na sa atin. Totoo siya, mararanasan mo siya kung magtitiwala ka sa Kanya. Kasi your faith is certain. Hindi lang sa isip, kundi sa personal experience, sa power experience, sa grace experience sa Diyos. Malalaman mong totoo siya. Because God will never reveal Himself to someone who doubts. Kaya sabi, if you doubt, you'll never receive anything from God. Now, hindi ko sinasabing hindi ka na magdududa. Ang sinasabi ko lamang ay, you can overcome such doubt. Kasi kahit paminsan-minsan magda-doubt ka, pero when you call upon the Lord, He will answer you because He is alive. Amen? Ganyan-ganyan na argumento ni German scholar Wolfhard Pannenberg. Ganyan-ganyan na argumento nila, parang sa naisip ko. Kahit nga ito ang kwento ni Pastor Ricky kanina, si Warner Wallace, cold case detective to, atheist to, hanggang 35 years old siya, atheist siya, di naniniwala kay Jesus. Sabi niya, na-intriga siya nung nakinig siya sa isang pastor na sinasabi si Jesus ang isang pinakamatalino. Tapos talagang hinanap niya, ni-research niya, as a detective, inimbestigahan niya. Then he came to know the Lord. Today, hindi na siya detective, apologist na siya. Diba? Kaya ang tanong ngayon sa atin ay ito, kanino nakasalalay ang pananampalataya mo? Kung si Jesus hindi nabuhay magmuli, wala na tayong pag-uusapan. Pero kung nabuhay siya magmuli, how are you treating Him? How do you express your faith in Him? Don't just tell Him, my faith is certain, but you are not following Him. That is a false confession. Naintindihan niyo po? Kaya, nagtitiwala ka bang ang kaligtasan natin kay Jesus lang? He is the only way, the truth, and the life. Why? Because He rose again from the dead. And it confirms that our sins are forgiven, completely forgiven. Tingnan yung sabi niya, for indeed if the dead and if Christ has not been raised, your faith is worthless and you are still in your sins. Bakit? Kasi kung si Jesus hindi nabuhay magmuli, paano niya mababayaran ang utang natin? Parang ganito. Ano utang natin? Yun ang kamandag ng ating utang. Ang utang natin ay isang walang hanggang kamatayan. For the wages of sin is death. Are you following? Sabi nga ng Lord, the cowardly, the unbelieving, the abominable, the murderers, the immoral person, the sorcerers, idolaters, and all liars, their part will be in the lake of fire that burns with sulfur. Diba? Sabi ng Panginoon Diyos. So sino sa atin na exempted doon? Which is the second death. So sa madaling salita, it is forever and ever, 24/7. Ang utang natin walang hanggang kamatayan. Ang makakapagbayad lang is someone who has an eternal life. Kaya kung ang utang mo $100 million, ang makakabayad at makakatulong na sa iyo is someone who has $100 million. Kaya si Jesus, being God, came to become human. Kasi kung siya'y walang hanggang buhay, paano siya mamamatay? Kailangan siyang maging tao para mamatay. And when He died, He rose again from the dead para sabihin, bayad ang utang. Yan ang resibo. Because I am alive. Kaya nga, sabi ni Paul sa Colossians, when you were dead in your transgressions and uncircumcision of your flesh, patay ka sa kasalanan. Sabi niya, He made you alive together with Him. Nung nabuhay siya, muli, sinama niya tayo. Nang nagmamahal at nananampalataya kay Diyos, sinama niya tayo. At ano sabi niya?
Having forgiven us all our transgressions. Lahat ng pagkakasala natin, pinatawad na. O, tanong, alin dito ang kasalanan mo na past? Kasi iba, paano yung future sins ko? Alin dito ang past sin mo nung namatay si Jesus at nabuhay magbuli? Meron ka ba naisip na nagawa mo na nun? Meron? Wala pa. Hindi ka pa naisisilang. Are you following? Lahat niyan, future. Pero sinabi ng Lord, hindi ka pa naisisilang, bayad na utang mo. Totoo ba yan? Oo. Ikaw na ngayon bahala kung sasabihin mo, kunyari, bayad na utang ko, Jason? Oo. Wag na to Mamaya, gagawin mo lang ako alipin, ayoko na. Di Panginoon na kita, hindi na kita matatanggihan. Kasi utang na loob na yan Sabi, ayoko na, di bali na lang, ako na lang mamamatay kaysa magpasakop ako sa'yo. Kaya kahit bayad na yung utang natin, kung hindi mo tatanggapin, you're still indebted. Hello? Nasusundan? Okay, tuloy tayo Anong ginawa niya? Having canceled out the certificate of death concerning decrees, tinanggap mo decrees against us, which was hostile to us, and has taken it out of the way, having nailed it to the cross. Ang ginawa niya, anong kasalanan mo nga, Jason? Sinungaling ka, Jason. Di sasabihin ng demonyo, sinungaling. Sabi Lord, Jason, kinuha ko na yung katibayan na yan. Pinako ko sa krus. Pak! Tapos sabi ng demonyo, sinungaling ka. Wala kang katibayan. Ay, natabunan ng dugo. Ang nakikita ngayon, dugo ni Jesus, wala na yung listahan ng utang mo. Grabing, sobra. Kaya dinisarm niya na yung rulers and authorities. He made public display of them, having triumph over them through Him. Yun ang sasabi ng Lord. Jesus Christ paid all of our sins. At talagang, sinabi, yung muli niyang pagkabuhay, the mere fact na mabubuhay kang kasama niya, ibig sabihin, bayad din ang utang mo. Bakit sabi sa katabi mo, tinanggap mo na ba ang kabayaran ni Jesus para sa utang mo? Di ba? Kung hindi pa, huwag ka na magdalawang isip. Your forgiveness is complete if you trust in Jesus. At makakatiyak ba ako? Of course, the foundation is firm. Of course, our faith is certain. Yun ang sinasabi ni Jesus. Kaya nga, therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Kumbaga sa batas, napawalang sala na tayong lahat. Yun yung sinasabi ni Jesus na tetelestai, bayad na utang mo, fully paid. Nakuha? Ngayon, alam mo nang malaya, salamat. Huwag ka nang manatili sa kasalanan kasi bayad naman na yan Huwag ka nang manatiling, paano yung kasalanan ko nakaraan? Bayad na nga, umabanti ka na. Huwag ka nang umatras, huwag ka nang balik sa nakaraan. Bakit? Bayad na yan Bayad na yan. Kahit binubulungan ka sa likod, hindi, walang yaka, hindi. Bayad na yan. Sabihin sa kanya, bayad na! Okay ba yun? Wala ka nang habol sa akin. Bayad na. Kaya kay Jesus na ako, susama na ako sa Kanya, lalakad na ako kasama Niya. Wala kang karapatan lumakad kay Jesus, makasalanan ka, bayad na nga. Pagkain ay makinig, Lord, ikaw na nga. Ano gusto mo? Sabing bayad na Kulit mo. Nakuha niyo? Kaya nga si Satan is like a roaring lion seeking whom he may devour. Pag naisip niyo yun, pustiso na yun. Pag tanggalin mo na lang. Meow. Naintindihan natin? Because our debts are fully paid. Kaya praise God. Dahil doon, ano sabi ni Jesus? Our future is secure. Hallelujah. Tingnan niyo naman. Behold, I tell you a mystery. Hindi lahat tayo matutulog. Praise God. Hindi ko tinutukoy ko, nakatulog kayo. Ang tinutukoy ko dito, sabi niya, hindi tayo lahat mamamatay. But, we will all change. Mababago tayong lahat. Alam kong hangad ng bawat isang nagmamahal kay Jesus, gusto na nating maging katulad ni Jesus. Kaya lang, siyempre, minsan nakikita pa rin yung ating nakaraan Pero hindi. Sabi ni Lord, magbabago ka. Paano, Lord? In a moment. In a twinkling of an eye. Hindi. Para kang isang kislap pa talang. Oh, grabe, parang Kodak. Hindi na pala alam ang Kodak ngayon.
parang selfie. Isang kislap pa talang, wow, bago na ako, totoo ba to? And sabi gano'n, at the last trumpet, when Jesus Christ comes, for the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we will be changed. Hallelujah! For this perishable, itong nabubulok na katawan na to, itong maraming bilbil na katawan na to, itong nakakalbong ulo na to, we will be changed. Sabi niya, and put this mortal must put on immortality. Hindi na siya nakakalbo, kaya nakakalbo yan, patay na yan. Kaya siya, hindi niya na ma-process ng metabolism dahil hindi niya na kaya. Kaya laki siya ng palaki, pero wala na yan. Patay na yan. Papalta na yan ng walang hanggang hindi nasisira, hindi nabubulok. Yung mga mukhang napupuno ng pimples, mawawala na yan. It will become imperishable. Naintindihan niya, imperishable, hindi na nabubulok. Yung mga kukong kailangan pang lagyan ng nail polish para gumanda, magmukhang buhay. Yung mga pisngi na kailangan pala lagyan ng pula para lang mamula-mula ng konti. Hindi na kailangan dahil hindi na nabubulok ang mukhang ibibigay sa iyo ng Diyos. Naintindihan niyo po? Kaya sabi ng Panginoon, but when this perishable will have put on the imperishable, wala na yung mga nasisirang mga ugat sa loob na hindi ka na makalakad, tuhod na hindi mo na maitayo. Wala na. Then will come about the saying that it's written, death is swallowed up in victory. Talagang nilunon na. Sabi niya, paano? Sabi niya, huwag na natin intindihin niya, wala na oras. Sabi niya, ay, sorry. Asan na nangyari? Bakit kinapos? Parang ganun. Sorry babalik ko lang. Na-excite ako masyado. Sabi niya, oh death. Sabi niya, where is your victory? Oh death. Where is your sting? Asan na yung kamandag, yung poison? Kasi ganito yan, yung death, may poison yan na magpapatay sa atin to eternal death. Nakuha niyo po? Oh death. Sabi niya, where is your victory? Oh death, where is your poison? Sabi niya, the sting of death is sin. Kasi the moment you die, yung sin na yun will bring you to the second death, to eternity, eternal death. And sabi nga nun, and the power of sin is in the law. Anong isasabi niya? Itong katunayan, kaya nagigilty tayo, kaya nagkakaproblema tayo, kasi whether we like it or not, there is an inherent law because we are created in the image of God. Kahit na ayaw mo, kahit na pinipilit mong takpan at iiwas yung guilt, may law sa loob, nagsasabing masama ang manglamang ng kapwa. May nagsasabing masamang magsinungaling because all those laws are the expression of God, of who God is. God is loving, kaya masamang hindi magmahal. God is honest and true, kaya masamang magsinungaling. Kaya kahit ayaw mo yun, kahit hindi mo alam yun, you are bothered. Kasi that's the law. At yun ang katibayan, kaya ka nagkakasala. Nandiyan ba tayo? Kaya hindi mo pa sabihin, wala akong kasalanan. Hindi. Your conscience is also bothering you because the power of sin is the law. The God of the law. Nagkakatindihan. Tuloy tayo. And say, but thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Dahil kay Jesus, the buhay na magmuli, He overcame death and destroyed death because He destroyed the sting of death, which is sin. Yun tayo. Naintindihan po ba natin yun? Alam niyo po, aaminin ko sa inyo, yung last enemy na death, marami tayong mga small deaths na nagdukos ng kawalan ng saya sa atin. Ano yung small death na yun? Whether you like it or not, somehow we are always bothered by guilt. Sasabihin ng psychology, baba mo na standard mo para wag ka na mag-guilty. Hindi ho nangyayari. Hindi yan nadadaan sa psychology. Hindi, ipasa mo sa iba yung pagsisisi. Kaya nga ho, yung iba sa atin mahilig sa chismis Kasi it gives us relief sa ating sa ating sariling guilt. Kasi, I'm better than him. He's worse than me. Nakuha ninyo? It's an expression of death, small death. But the last enemy, the greatest death, sabi ni Lord, I overcome that. In other words, you don't need to dwell in your guilt. Bayad na ni Jesus. Hello? Nagigilty ka bang mataba ka? Kalimutan mo na yan. Bayad na ni Jesus ang bilbil mo. Nagigilty ka ba na somehow hindi ka nakapag-aral ng mabuti noon?
kalimutan mo na yan. Pwede ka na magsimula ngayon. Nagigilty ka ba na parang hindi sapat ang managawa mo, na ang yaman-yaman mo, na parang ikaw lang lahat, parang ba't ang yaman ko? Ba't yung iba, parang hindi. Nagigilty ka ba? Huwag ka na mag-guilty. Kay Lord naman na yan ipamigay mo. You know what I'm saying? Bigay mo na kay Jesus yan. Kaya ito lang masasabi ko sa inyo, our God delivered us from that death. Not only the ultimate death, but even our daily deaths. Yun ang ating mapapanghawakan. Hindi mo kailangan matulog na biglang, patay na ba ako? Na-impyerno ata ako. No, Lord, you are my life. And I surrender this to you. Kaya doon magugulat ka, hindi ka na matutuwa sa chismis. Kasi hindi ka na natutuwa na bakit kailangan tayo matuwa sa kahinaan ng iba. Kasi wala na yung guilt mo na i-release mo na sa Diyos. Are you following? Kaya ang sarap ng layang buhay. Kaya mga kapatid, itong sabi na, gusto ko magtapos isang kwento. Itong ali na to, nag-iigib siya. May dalawa siyang timba. Igib siya mula sa tubig sa ilog. Yung timbang isa, may butas. Nauubos. Pagdating niya sa ubos na yung tubig. Yung isa na lang natitira. So, tuwing balik siya ng balik, sabi nung timba, nagsalita na. Tandaan nyo, kwentong tabi-tabi lang ito, ha? Nagsalita yung timba. Ate, patawarin mo na ako. Sabi niya, bakit? Kasi, sira-sira naman yung timba ko Lagi na lang pagdating, wala akong nadadala. Sabi niya, butas ako Sabi ng alam mo ba, hindi mo naintindihan. Napansin mo ba yung mga bulaklak sa tabi? Tuwing dala-dala kita, nabubuhos doon yung tubig na natatapon mula sa'yo. Nadidiligan kahit gumaganda ang aking paligid. Kaya huwag mong isiping wala kang saysay. Alam niyo ba ang ganun-ganun ang ginawa ni Jesus sa atin? Lord, butas naman ako Wala naman ako magagawa na para sa'yo. Sabi na, wala ka naman kailangan magawa para sa akin. Pero gagamitin ko ang kahinaan mo para sa ikabubuti ng iba. Kaya sabi ng Panginoon sa Kristo, dahil ako'y nabuhay na magmuli, therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord. Huwag kang magsasawa. Huwag kang magsasawa, knowing that your toil is not in vain in the Lord. Oh, what a hope that comes from the love of Jesus. Minsan, nararamdaman ko rin ang mga nararamdaman ng iba sa inyo. Na parang, mahal pa ba ako ni Jesus? Na parang wala naman ako nagagawang maayos. Friends, sobrang mahal ka niya, kaya bumangon ka na. Don't stay sleeping there. Wake up. Okay po? Dahil even in your weakness, God will accomplish His great plans for you and for me. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit sandali. Habang lahat tayo nakayuko at nakapikit, umaasa po ako na every Sunday we will be gathering together to encourage one another, to bring hope. Kasi yan ang gusto ng Diyos sa atin. That as we have accepted His love that brings hope, let us also share the love that brings hope to others. Yung love na nagpapaalala sa kanila. Hindi yung hahanapin mo ano yung makakabless sa iyo, kundi ano yung maibibigay mong pag-asa sa iba. Di ba? Yun po ang hangarin natin sa Diyos. Kaya hinahamon ko po ang bawat sa atin. Kaya kayo nagdi-D-group, hindi ano yung makukuha nyo sa D-group. Because you love that brings hope. Because this is the love we discovered. The love that is unconditional commitment towards imperfect people. Diba? To seek their highest good, which oftentimes requires sacrifice. All for His glory, not ours, but for Him. Kaya kapatid, if that love is not yet true to you, hindi pa naging totoo sa yung pagmamahal na yan, hindi mo pa talaga natanggap yung sino si Jesus sa iyo, na masasabi mong, Lord, Lord, Ikaw talaga yung Panginoon ko, and I will do what you say. I will seek what you want, and I will do it by your grace and by your power. Kapatid, kung hindi pa yan totoo sa iyo, this is your chance. Itaas mo ang kamay mo sa Panginoon. Ako po yun, Lord. Ako po yun. Yes, yes. Yes, huwag kang mahiya. Yes, doon sa taas. Kayo, tinakausap kayo ng Panginoon Diyos. Yes, hallelujah. Thank you, Jesus. And those who raise their hands, Lord, I am here accepting the very faith that you are giving us, O God. That you are God. You died on the cross for me. You rose again from the dead to give me new life. Thank you, Lord. That with you I am forgiven,
And because of what you did, I am declared not guilty. I am no longer under condemnation, for you are my salvation. Thank you, Jesus, and I pray that this hope that you allowed me to experience, I pray to help me to tell this to everyone I know, to every person that you bring to my life. And by your grace, help me also to strengthen them, to love them with a love that brings hope to their lives. Thank you, Jesus. Thank you, God. Lord, I give my life to you as you have given yours to me. For I am now yours, and you are mine. I love you because you first loved me. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. And Lord, para sa iyo, hindi ka namin titipirin. Hindi ka namin laging uunahan. Hindi ka namin laging, Panginoon, pag-iisipan na paano kami makakatipid. Lord, I pray that tulad din ni Maria, we would give our all because you deserve our best. Even more than our best. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Lord, I pray for every family we represent. May your blessing be upon all of us. Thank you, Jesus. We love you, Lord. And as we sing, Father God, with the choir, I pray, Lord, that this song will truly, Lord, allow our faith to rise and allow our faith, Father God, to be a blessing to others, for it will reflect your very love that brings hope. In Jesus' name we pray. Amen. Isang mapagpalang araw ng muling pagkabuhay ni Cristo, CCF family. Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Venice Yuzon mula sa CCF Communications at kasama natin ang ating speaker na si Pastor Bong Saking upang sagutin ang inyong mga katanungan. Magandang araw po, Pastor Bong. Maraming salamat sa iyong mensahe tungkol sa resurrection at sa pag-asang dala nito. Para sa unang tanong, ang muling pagkabuhay ni Jesus ang nagbibigay ng kasiguraduhan sa ating kaligtasan. Ngunit, marahil may iba pa rin na hindi lubusang mapanatag kung secured ba talaga sila dahil sa hindi mamamatay-matay na kasalanan o dahil hindi pa nabasa ng kumpleto ang Biblia. Maituturing bang tunay na Kristiyano ang mga nangangamba at ano ang encouragement na mabibigay natin sa kanila? Ayan. Alam nyo, ang ating buhay Kristyanismo ay parang journey yan eh. Hindi naman laging 100% na buong-buo na yung faith mo, no? Kaya nga, ang ganda sa Biblia, realistic siya eh. Naalala ko mayroong kalalagayan sa Mark chapter 9 na naniniwala siya kay Jesus, papagaling anak niya. Pero sabi niya, Lord, I believe, but help me overcome my unbelief. Kasi lalo na tayo ngayon sa ating kalalagayan, no? Our lack of experience of who God is, yung reality niya sa atin, yung hindi na siya parang yung step of faith na, Lord, sige nga, kayo nga gumalaw, parang nahihirapan pa tayo. So, maging honest tayo sa Kanya, Lord, tulungan mo ko na ma-overcome ko yung doubts ko. Kasi normal lang yan. Pero tulungan mo ko nang sa ganun, talagang mapanghawakan ko ng mabuti yung mga salita mo at yung katunayan na ikaw nga'y muling nabuhay. Salamat, Pastor Bong. Sa pangalawang tanong, ano ang pag-asang dala ng resurrection sa mga taong nakakaranas ngayon ng physical, mental, or emotional disabilities? Ayan. Naalala mo sa Ephesians chapter 1, verse 19 and 20, sabi niya yung kapangyarihang gumagalaw sa mga nananampalataya kay Jesus Christ ay parehong kapangyarihan na nagbubuhay kay Kristo mula sa kamatayan. So sa madaling salita, yung buhay, yung physical na kalalagayan natin, we may be disabled physically, pero hindi tayo disabled as a person. Maaring mentally may challenge tayo or emotional na pinagdadaanan, pero it doesn't mean na wala tayong magagawa. God can also make use of our weaknesses para sa kanyang kalwalatian. For example, si Nick Vujicic, di ba? With all the physical disabilities, perhaps mayroon din siya mga emotional issues dahil sa kanyang kalalagayan. Pero ginamit din ng Diyos yun para i-advance yung kingdom ng Diyos. Kaya naman, tingnan nyo, kapag yung effectiveness ng kanyang ng ministry, sobrang lawak ng mga nakikinig sa kanya, both Christians and non-Christians. So, wag nating limitahan ang Diyos. Kasi kumbaga, kung muling nabuhay si Jesus, yung power na yon available din sa'yo. It's just a matter of claiming it and exercising it by faith.
Hindi tayo magkukulang basta kasama natin ang Diyos. Tama ba, Pastor Bong? At sa pangatlong tanong, ano ang dapat magbago sa buhay at pananaw ng mga taong may pananaw na YOLO, you only live once, matapos nilang mapakinggan o malaman ang katotohanan ng resurrection o maling pagkabuhay ni Jesus? Yes. Alam mo, maganda naman sana yung you only live once eh. So, tamang din lamang minsan ka lang mabuhay, gamitin mo na para sa eternal. Di ba? Hindi naman ibig sabihin na let's just drink and be merry. Hindi, dapat gamitin mo yan knowing that you only have one life to live for the glory of God. Kasi isipin mo, nabuhay siya magmuli. Di totoo yung impyernong sinasabi niya. Di totoo yung kanyang mga kiniklaim tungkol sa eternity. O, huwag mong ipagwalang bahala yun. Kasi you can really confirm it in history that Jesus Christ really rose from the dead. At dahil dyan, naku, panghawakan mo yung sinasabi niya, and you use your life for His glory and honor. Maraming salamat, Pastor Bong, sa pagsagot sa aming mga katanungan patungkol sa kung sino si Jesus at patungkol sa Holy Week. Napaka-timely na paalala para sa amin na malaman, hindi lang kung ano ang ginawa niya, kundi paano tutugon dito. Pero bago tayo matapos, next week ay magsisimula na ang ating bagong series na pinamagatang Alpha and Omega, Knowing God of Love in the Old and New Testament. Huwag niyo po palampasin, imbitahan niyo po ang inyong pamilya at mga kaibigan at kita-kita po tayo next week. And that's it for CCF Sunday Fast Track. God bless!